Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Persona non grata ba? Ito ang tanong ni retired Brigadier General Orlando De Leon kay Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos kaugnay ng patuloy na kontrobersiya sa umano'y ghost project sa Ilocos Norte. Sa kanyang pinakahuling pahayag, diretsang nagtanong si General De Leon kung bakit tila wala umanong imbitasyon para kay DPWH Secretary Vince Dizon upang personal na magtungo at mag-inspeksyon sa Ilocos Norte, lalo na sa gitna ng pagkalat ng mga viral video na kuha mismo ng mga ordinaryong mamamayan. Ito yung tanong. Sandro Marcos, hindi mo ba iimbitahan si Vince Dizon sa Ilocos Norte? Persona non grata ba siya? Retired Brigadier General Orlando De Leon. Yan na, matagal na tanong na yan eh. September, nung nagsimula yung ICI na yan. September, nung na-appoint si Vince Dizon na secretary. Napakasipag niyang mag-inspect ng mga flood control projects. Kailang, kapansin-pansin, dito lang sila sa Bulacan. Well, nakarating din siya ng La Union. Nung nandyan pa si Mayor Magalong, alam ko, La Union napuntan nila. La Union, yan na, Bulacan, and then Luzon, Visayas na. Kaya may post akong nabasa na parang ano daw siya Dizon, hari ng Luzon, Mindanao and Visayas. But off limit sa Ilocos Norte. So, isa lang ang alam kong kwan, itong si General Azurin as special advisor. Sabi niya na, nag-inspect kami sa Ilocos Norte, sa 4 na projects na inspect namin, wala namang ghost project o wala namang problema. Ayun lang. Nung bagong appoint si Azurin as ICI advisor. Ano ngayon? Mayroong masipag na vlogger. Kaya saludo. Pasalamatan natin si kapatid Jesus Busi Doki. Masipag na vlogger. Nagpunta. Kasi ang basihan ni Mr. Duki na ang Pangulo nanawagan sa mga tao, magsumbong kayo. Padala kayo ng report tungkol sa mga hindi magandang nangyaring proyekto sa lugar ninyo. Di ba yan? Isumbong sa Pangulo. Ginawa ngayon ni Mr. Jesus Busi Duki, sinunod niya yung panawagan ng Pangulo. Nagpunta nga sa Ilocos Norte at very clear yung mga palpak na project. Kung totoo pa itong Pangulo natin, totoo itong Sandro Marcos na gusto nila ng good governance, totoo itong Secretary Vince Dizon na panagutin ang dapat panagutin, bakit tahimik sila tungkol sa mga videos na ito na bakit hindi nila official na puntan para makita ano ba talagang lalong nagtataka ngayon ang taong bayan na ano ba yan? Mabilis lang kayo kung Davao ang imbestigahan. Ang bilis nila sa Davao kaya sa Davao City, wala silang nakita. Ang meron silang nakita, Davao Oriental ba? Kung saan nakulong na si Sara Diskaya. Yan, Davao yun. Although hindi Davao City. At least Davao. May pakita sila. Palpak ang mga proyekto sa Davao. Davao, gusto nilang i-din ng Davao. Of course, Bulacan. Wala namang kinalaman ng mga Duterte sa Bulacan. Diyan ata nagsimula ang flood control na scam. Bulacan na yan dahil kay Henry Alcantara, Saldico, at iba pa hanggang kumalat na. Siguro, nasimulan nila noong 2023. Hanggang tuloy-tuloy hanggang 2025. Kaya yan,
na nakaipon ng marami si Saldico. Kaya agree ako sa sinasabi ni Secretary John Vic Rimulya na baka abot ng 1 billion US dollars ang nakulimbat ni Saldico. Kaya dapat siyang makulong, maparusahan. Kaya lang, ang tanong, siya lang ba ang gumawa nun? Hindi ba may kasamahan siya? Hindi ba nagalit si Pangulo? Pinagalitan niya si Martin Romualdez at Saldico na bakit niya pinapakilaman ng pundo ng taong bayan? Ilang eroplano ba yan? Ilang mansion ba ang gusto ninyo? Parang ganon. So alam ng Pangulo yung ginagawa ni Martin Romualdez at Saldico. Oh, andyan, nakaready na magtistigo si Congressman Toby Chanco. Nasaksihan niya yung pag-uusap na yun na galit ang Pangulo. So, ang ganda sana yun ba kung napalo up lang ng Pangulo. Kaya lang wala hanggang salita lang. Dahil sa pag-uusap na yon, November of 2024, nangako si Martin Romualdez nga ibabalik niya yung pera na dinisalign nila o nilipat, nilagay sa mga flood control projects. Ibabalik sa BICAM. Hindi naman natupad. So, follow up sana ang Pangulo, hindi niya na pinirmahan ang 2025 budget dahil wala na na chop-chop na ang kanyang budget. Kaya lang wala, pirma pa rin. Pinag-aralan ko no ang budget ng puyat. Pinagmayabang pa niya. I have reviewed, analyzed 4,057 pages of GAA and I have found nothing wrong. Pirma. Ano ngayon si Auntie Claire? Diretsahan siyang tinanong ni Pinky Wee ba yun na, why does the President? Alam niya na may mali. Bakit siya pinirmahan? Anong sabi ng Auntie Claire? Hindi naman natin masisisi ang Pangulo. Bakit pumirma? Ikaw lang ang hindi masisisi. Kami, masisisi. Ex-Supreme Court Justice Carpio nang nagsabi, the President is liable for signing the 2025 GAA, most corrupt budget in our nation's history. Balik tayo sa isyo. Kailan nila imbitahan si Vince Dizon? Vince Dizon, kailangan pa ba na imbitahan siya ni Sandro Marcos o voluntaryo na siyang magpunta doon? Kailan? Baka pagputi ng uwak. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Tagaan mo og yero. Salamat kayo. May taga. Atop na sila karon. Ug karon mao na ni ang itsura sa atop sa natagaan na mo og yero. So mga dagko na gid kayo ang buslot. So kuan na gid kayo. Ang ulan, kung mag-ulan, luoy gid sila tungod sa kadako na sa buslot sa ilang atop. Ug karon ate pila na ni katuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa kadako sa buslot. Pila na siya katuig? 7 na katuig. 7 na gid katuig. So nga naman nga sa 7 ka tuig wala gid mo nakapuli og atop nga dagko na mo kayong buslot. Wala mi budget. Naon karon kalisod og budget. Sa kalisod sa panahon karon wala mo na budget nga para gid sa inyong pangatop. So karon natagaan na mo mag-atop na mo karon. Makatop na mi karon. Karon, Oo. dagang salamat sa nagatag og sen. Karon naman na gyud sa pag-atop. So maayo na gyud nga tan-awon. So nindot na gyud kayo ang atop. So dili na pareha ganina nga kuan na siya kanang buslot. Salamat kayo sa panahon nga natagan mi og sen. So sa nagatag ni nga salamat mi. Panahon na
padayon ni nga tabang sa mua. Salamat kayo. Salamat kayo. So, may natingalan ko.